Mga ga, ang sarap nito at ang ganda talaga tingnan at talaga namang nakakatakam. At madali lang naman itong gawin ga na yung ating puto mixture ay haluan lang natin ng Oreo or crushed Oreo na biscuits. So, umpisa na tayong gumawa ng ating mixture. Gagamit tayo dito ng 1 and 1/2 cups ng puti na asukal, 1 teaspoon ng asin, 2 tablespoon ng baking powder. 2 piraso na large na itlog at 1/3 cup na powdered milk. 1/2 tablespoon ng vanilla extract, 1/2 cup ng evaporated milk at 1/2 cup ng mantika. Palmang lang yung gamit ko dito na mantika, mga ga. At haluin muna natin ito bago natin ito lagyan ng tubig para mas madali nating madurog yung ating powdered milk at yung ating itlog. At yung ating tubig na 2 cups ay huwag lang natin iubos lahat sa paglagay dito. Bali utay-utayon or unti-unti lang natin sa paglagay. At nang natunaw na yung asin at asukal, ay ilagay ko na dito yung 4 cups na all-purpose flour. And then haluin lang muna natin at yung natira natin na 1 cup na tubig ay 2 beses lang din natin ilagay para naman ay matansya din natin. Minsan kasi ay hindi magkapareho yung brand ng harina na gamit natin. Kaya ito yung gagawin natin, mga ga, sa paglagay lang natin ng tubig ay paunti-unti lang talaga para matansya natin at nang sa ganun hindi masyadong malabnaw yung ating mixture. Lagyan ko ito ng 1 tablespoon na white vinegar. Dato puti ito na suka yung gamit ko. At dito nga, mga ga, ito yung nagpapasarap din. Dagdag sarap ng ating mixture. 2 pack lang o 2 sachet lang ng ating Oreo biscuits at durugin lang natin yan. At sa mga nagtatanong kung ano ba yung purpose ng ating suka na mga nilagay natin sa ating mga puto, dito kasi, mga ga-obserbahan ko paglagyan ko talaga ng dato puti or yung suka yung ating mixture ng puto, ay napakalambot yung outcome niya. Dagdag soft talaga yung ating puto. Kaya pag hindi ko talaga makalimutan yung mga puto mixture ko, ay nilagyan ko talaga yan ng suka. At yung ating puto molder ay 7 by 3 inches lang ito at banyahan ko lang ho yan ng mantika. Kunting mantika lang. At kung wala kayo nito na mga molder, mga palanggay, pwede naman kayo gumamit ng mga regular molder lang natin ng ating puto. At yung ating toppings, naghiwa lang ako ng mga ninipis lang yan na saging, turdan. Turdan yan na saging, hiniwa ko lang ng manipis lang. At saka nilagyan ng cheese. Ayun, pagkatapos nito ay pwede na natin isalang sa ating steamer na kumukulo na yung tubig, siyempre. At niluto ko ito sa ating steamer sa pinakamalakas na ng apoy ng aking kalan. Malakas na apoy yung nilagay ko dito para naman ay maging talbo or maumbok at bitak talaga yung ating puto. At naluto ko ito sa loob ng 20 minutes para sigurado din na lutong to kasi ay medyo makapal din yung aking mixture. Malaki itong puto natin. At itong mga guy, order naman ito sa isang resto bar. Maraming salamat sa inyo. Araw-araw po sila nag-order ng pang-merienda nila. At pinaris nila sa kanilang kape. At baka pwede na subukan din ninyo ito, mga ga. Pwede talaga na pang-merienda. Madali lang naman kasing gawin. At pwede talaga natin itong pagkakitaan. Bye-bye!